Magandang araw. Atin pong tunghayan ang kwento ng isang may bahay na nagawang isakripisyo ang dangal bilang babae, alang-alang sa ikabubuti at kapakanan ng kanyang asawa. Ito po ay kwento ni Erica. Hindi niya tunay na pangalan. At sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay sana'y makatanggap ito ng magandang komento o makabuluhang kritisismo sa ating mga tagapakinig. 22 years old nang maikasal si Erica sa kanyang mister na si Carlo. Maaga silang naikasal dahil sa tradisyonal na paniniwala ng mga magulang na kailangang ikasal agad, lalo na't naging mapusok sila sa isa't isa. Kahit wala pang sariling bahay, ay minabuti na rin ang dalawa na bumukod. Wala rin silang anak dahil takot pa ang mag-asawa sa gastusin at responsibilidad. Maganda si Erica. Kahit hindi siya sosyal na babae, ay likas ang kanyang ganda. Dalaga pa talaga siya kung pagmamasdan dahil wala pang baby. At masasabing fit at sexy ang katawan na talagang head turner, lalo na sa mga tricycle driver na nadadaanan niya. Naisipan ng mag-asawa na mangupahan sa kabilang bayan, malayo sa kanilang kanya-kanyang pamilya, para masubukan ang tunay na buhay may asawa. Yung hindi umaasa sa kung sino man. Ang apartment na inulahan nila ay kay Mang Roger. Si Roger ay 56 anyos na. Halata mo na sa kanya ang katandaan. Kulubot na ang balat at medyo amoy lupa na rin siya. Ang mga anak niya ay may kanya-kanyang pamilya na. Siya na lang ang nag-iisa sa buhay niya. Ang tanging kinabubuhay niya ay ang kanyang apartment. Isa sa mga umuupa sa kanyang apartment ang mag-asawang si Erica at Carlo. Nakatapos sila ng pag-aaral nila, ngunit si Carlo lang ang nagtatrabaho sa kanila. Ayaw niya kasing pagtrabahuhin si Erica. Ang gusto niya ay sa bahay lamang ito. Maliit lamang ang sahod ni Carlo, kaya laging nakakautang ang mag-asawa. Lalo pang napabigat ang problema nila, ang biglaang pagtaas ng renta sa bahay ni Manong Roger. Buwisit talaga yung matanda na yan. Alam na nga niyang medyo gipit tayo sa pera, tsaka pa siya magtataas ng upa. Galit na sabi ni Carlo sa misis. Payagan mo na kasi akong magtrabaho para makatulong ako sa'yo sa gastusin. Hindi, kaya ko pa to. Bakit pa lagi na lang yan ang sinasabi mo tuwing nagigipit tayo sa pera? Porque ba maliit lang ang sinasahod ko? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman na maging praktikal tayong dalawa. Dito ka lang sa bahay. Akong bahala sa atin. Wika nito. Wala na ring nagawa si Erica dahil ang mister lagi ang nasusunod sa kanilang dalawa. Araw ng pagbayad sa upa. Dumating ang matanda sa bahay. Naabutan niya si Erica na nag-aayos ng kortina ng kanilang bintana. Nakasuot lamang to ng sando at short, kaya naman nakakaaya itong pagmasdan. Hindi niya napansin na matagal na siyang pinagmamasdan ni Manong Roger. Paglingon niya sa pwesto ng matanda ay nagulat pa to. Naku, Manong Roger, kanina pa po ba kayo dyan? Hindi naman iha, kadarating ko lang. Maniningil lang ako sa upa. Mang Roger, okay lang po bang sa susunod na araw na lang ako magbayad sa'yo ng upa? Kukulangin na kasi kami ng pera pag nagbayad kami ngayon sa'yo eh. Iha, matanda na ako. Wala na akong kasama sa buhay. Ano na lang din ang kakainin ko pag hindi kami nagbayad? Sabi ng matanda, kahit hindi naman talaga siya nag-uubusan ng pera. Dahil pinapadala naman siya ng mga anak niya at hindi ito alam ni Erica. Naku, paano ba to? Kasi hawak ni Carlo yung pera eh. Wala rin ho akong ibabayad sa inyo.
Ganito na lang, babalik na lang ako bukas. Pero dapat bukas makabayad na kayo. Sige po, maraming salamat po. Kinagabihan, tulog na si Carlo. Samantalang si Erica ay gising pa rin at nag-iisip kung paano niya matutulungan ang kanyang asawa sa gastusin nila. Maya-maya, hindi niya pa rin malaman kung ano ang dapat gawin. Kaya naman natulog na lang siya ng sapilitan. Kinabukasan, maagang umalis si Carlo sa bahay. Naiwan na naman ang magandang misis ng nag-iisa. Eksakto namang kaaalis lang ni Carlo nang dumating ang matanda. Pinilit niya sigurong habulin si Carlo sa bahay nito, kaya maaga siyang pumunta, pero hindi pa rin niya ito naabutan. Iha, maniningil ulit ako ng bayad sa upa. Naku, Manong Roger, pasensya na po ulit, kaya lang maagang umalis si Carlo at nawala po sa isip ko yung pangbayad sa upa, sabi ni Erica. Suot niya pa ang pangtulog niya habang kausap ang matanda sa harap ng pintuan. Aninag sa suot ni Erica ang magandang korte ng katawan dahil sa kanipisan ng tela. Kaya naman baka sa mukha ng matanda ang pagkahumaling na akala may bumalik sa pagkabinata. Hindi naman akalain ni Erica na sa edad nito ay magkaka-interes pa to sa kanya. Base na rin sa itsura ng pagkakatingin nito sa kanya. Iha, kung gusto mo may panukala ako sa'yo. Gusto mo bang makatulong sa asawa mo sa gastusin niyo? Siyempre naman ho, Manong Roger, pero paano po ba? Kasi, hindi ko muna kayo sisingilin ngayong buwan. Pero, kung papayag kang sumama sa akin sa kwarto. Namilog ang mga mata ni Erica sa narinig niya mula sa matanda na nakangisi ngayon sa kanya. Alam niya ang nais ipahiwatig nito. Noon lamang niya napuna na labis pala kung makatingin to sa kanya. Bigla niyang tinakip ang kanyang mga braso sa kanyang katawan at isinara ang pintuan. Iha, pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo. Babalik ulit ako bukas. Sigaw ni Manong Roger kay Erica habang papalayo ito sa bahay. Kinagabihan, tahimik lang ang magandang misis habang kumakain sila ng hapunan ng asawa. Napansin naman siya ng mister. Bakit ang tahimik mo yata ngayon? May problema ka ba? Humiling lang si Erica. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ito sa asawa o hindi. Hindi siya makatulog nung gabing yun. Para kasing may nag-uudyok sa kanya, natanggapin ang alok sa kanya ng matanda para naman kahit papaano ay makatulong siya sa mister niya. Pero parang hirap tanggapin para sa kanya na madadampian ng kulubot na kutis ng matanda ang makinis niyang kutis. Habang iniisip niya ang mga bagay na yun, tila nawiwirduhan siya sa kanyang sarili. Kinabukasan, maaga ulit umalis si Carlo. Pagkaalis ng asawa, ay naligo na agad siya dahil alam niya na darating ang matanda. Pagkatapos niyang mag-shower, ay eksakto naman na dumating din si Manong Roger. Kaya naman naabutan niya si Erica na nakatapis lang ng tuwalya. Iha, napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Tuloy ho muna kayo, Manong Roger. Sa loob na lang po tayo mag-usap. Magbibihis lang po muna ako saglit. Nagpaunlak ang matanda at dumiretso sa may sala. Si Erica naman ay nagtungo sa kanilang silid. Ang akala ni Erica ay hintayin siya ng matanda sa salas. Pero nakasunod na pala to sa kwarto at naabutan siyang walang kahit ano sa sarili. Hindi niya kasi nailakang pintuan. Parang halimaw na yumakap agad sa kanya ang matanda. Gumulong sila sa sahig hanggang sa muling niyakap siya nito at kinulong sa kanyang mga bisig. Kahit may edad na si Manong Roger, ay malakas pa rin to. Alam kong papayag ka naman sa gusto ko, di ba, Iha? Pero Manong, hindi pa ho ako pumapayag.
Wala namang nagawa si Erica. Kahit itulak niya, ay yakap-yakap pa rin siya ng matanda. Sa huli, tinanggap ni Erica ang kapalaran. Dahil kalahati ng kanyang isipan ay gusto ring mabawasan ang gastusin nilang mag-asawa. Manong Roger, payag na ako sa gusto mo pero huwag na huwag mo tong sasabihin kay Carlo ha? Hindi ako tanga para sabihin to kay Carlo, iha. Balak kong pumunta dito sa oras na gustuhin ko, kahit hindi na kayo magbayad ng upa dito sa bahay ko. Nakangiting saad ng matanda. Dahil sa tensyon, ay nadala na rin ng agos si Erica. Kaya nagparay na rin siya sa matanda, lalo't iba pala ang karisma nito pagdating sa kama. Ngayon palang nabaliw si Erica ng ganun, simula nung makilala niya ang mister. Akala niya ay sa asawa niya lang makakamit ang aliw, ngunit mas nahagitan pa pala to ng matanda. Sa huli, ang pagtanggi ay napalitan na ng pagtugon. Napapikit na lang ang gipit na misis, hanggang sa namalay na lang niya ang sarili na nakayakap na rin sa likod ng matanda. Maigpit at parang hihimatayin sa alapaap na akala niya ay sa mister niya lang makakamit. Nang mga oras na yon, wala nang nagawa si Erica, kundi sumunod na parang isang alipin. Kahit aminado siyang marahas ang matanda, ay parang iba ang epekto nito sa kanya, na lalong nagpasiklab ng kanyang damdamin. Hanggang tuluyang makontento si Mang Roger sa kanya. Okay na ho ba? Tanong ni Erica sa matanda. Oo, iha. Sa ngayon, pero babalik pa ako. Sa susunod ay magsasama pa ako ng kasama ko. Pero Manong, wala na sa usapan natin yan. Sagot ni Erica na tila aburido sa mga sinabi ng matanda. Magsasama ako ng iba o sasabihin ko sa asawa mo na isa kang bayaran dahil pumayag ka sa gusto ko. Pagkasabi niyang yun, iniwan na niya si Erica sa bahay. Bagsak ito sa kama habang nakatingala sa kisame. Hindi nito lubos maisip ang gulong pinasukan niya. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng mister niya, ay napag-usapan nila ang tungkol sa upa ng bahay. Carlo, bayaran na lang daw natin ang upa kung may pangbayad na tayo, sabi ni Mang Roger. Mabuti kung ganun, dahil wala pa talaga tayong ipangbabayad sa kanya. Ang hindi alam ni Carlo, ay gumawa na ng istorya o gumagawa lang ng istorya ang misis dahil hindi na sila pinagbabayad ng matanda dahil sa kanilang kasunduan. Nakahiga na ang mag-asawa sa kama at naglambing si Erica sa mister at napaplusto sa kanya. Erica, maaga pa akong alis bukas. Bukas ng gabi na lang yan. Ayaw mo ba? Nakakaramdam kasi ng konsensya si Erica sa ginawa niya sa kanyang asawa. Bukas na lang, promise. Good night na. Kinabukasan, maagang ang umalis si Carlo. Naiwan na naman ang kanyang misis sa kanilang bahay. Nagtimpla siya ng kanyang kape at nagmumuni-muni sa may lamesa. Maya-maya ay biglang may kumatok sa kanilang gate. Si Mang Roger to, na may kasamang kasing edaran niya. Kaibigan niya yata. Nang araw na yun, ay walang nagawa si Erica, kundi tanggapin ang kapalaran. Naiiyak man, ay wala na siyang pagpipilian dahil isusumbong siya ng matanda kapag nag-inarte siya. Iniisip na lamang niya na makakatulong siya sa asawa sa bayad ng upa. At isa pa, ay magsasawa din siguro ang matanda sa kalokohan nito. Naging sunod-sunuran si Erica ng araw na yun. At walang sinay na sandali ang dalawang matanda na pinagsilbihan naman niya ng walang pagtanggi. Pagkatapos silang pagsawaan ang magandang misis, ay iniwan na lamang nila ito sa kwarto na para bang walang nangyari. Napatingin si Erica sa bintana ng silid. Naalala niya na padating na ang kanyang asawa. Walang kaalam-alam ang mister niya. Wala itong idea sa sinasapit ng kanyang asawa. Naging maayos naman ang buhay nilang mag-asawa.
Hindi naging hadlang ang lihim ni Erica sa kanyang mister para sila'y mamuhay ng normal. Lalo't nakakatulong to sa kanyang asawa. Naging praktikal na lamang talaga si Erica sa buhay. Aantayin niya na lang talaga na makapag-ipon sila at saka niya kakausapin ng asawa na lumipat na sa ibang apartment para makaiwas sa gulo. Yun na lang ang tanging paraan na naiisip niya. Pero sa kanya ay may parte talaga sa pagkatao niya na inaamin niyang nag-e-enjoy din siya sa mga pakana ni Mang Roger. Hindi niya tuloy malaman kung anong klaseng buhay ba ang gusto niya. Kaya umaasa rin siyang mapayuhan din sa pamamagitan ng pagsulat niya sa kanyang kwento. Alam niyang mahirap at isang suliranin to dahil malinaw na siya'y nagkasala. Kaya't ang tanong na lang ay kung paano ba niya maibabalik ang dati. Hanggang dito na lamang po ang kanyang istorya at paalam.